Ang katahimikan ng lugar ay nasira ng isang hindi inaasahang kaguluhan. Ang pagtawa at musika ay sumigaw sa hangin na lumilikha ng isang kapaligiran na hindi tumutugma sa karaniwang kapayapaan ng lugar na iyon. Nang magpasya si Elena Mikhailovna na gumugol sa katapusan ng linggo, kasama ang kanyang mga magulang upang tapusin ang panahon sa bahay ng bansa, hindi niya maiisip ang senaryo na naghihintay sa kanya. Pagdating, nakatagpo siya ng isang partido ng buong kasiyahan. Ang asawa ay nagsaya sa kanyang kasintahan sa kanyang sariling kama, habang ang biyenan na hindi sinasadya ay nasiyahan sa mga pinapanatili na siya mismo ay naghanda ng ganoong pangangalaga. Ang aking anak na lalaki ay maaaring magdala ng sinumang nais niya sa kanyang bahay. Ipinahayag ang biyena na mayabang, nang hindi napagtanto na ang ama ni Elena ay naitala ang lahat ng bagay na tahimik sa kanyang cellphone. Ito ang simula ng Oktubre, isang buwan na nakakagulat na init na araw, at ang ideya na samantalahin ang panahon upang ayusin ang bahay ng bansa ay tila perpekto. Si Dima ay nagpunta sa pangingisda kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Elena sa kanyang mga magulang na tinanggal na umalis ang kanyang asawa nang hindi ipinagbigay alam sa kanila. Ang kanyang ama, isang tao na may ilang mga salita at isang matatag na pag-ugali, ay bulong lamang ng isang bagay na hindi maiintindihan, habang ang kanyang ina ay nag-aalala, ay nagtanong kung huli na upang isara ang panahon. Pagdating sa site ay nagsiwalat ng isang nakakaintriga na detalye. Ang sasakyan ng biyenan ay nakapark sa harap ng pag-aari. Ano ang ginagawa ni Natalia Densovna dito? Tanong ng ina, nagulat. Si Elena, na palaging may isang panahunan na relasyon sa kanyang biyenan, ay nagkibit-balikat sa kanyang mga balikat, sinusubukan na itago ang kanyang kakulangan sa ginhawa. Ngunit ang sorpresa ay lumala nang makita niya ang isang pulang sports Mercedes ang kotse ni Alice, ex ni Dima, kung saan mayroon siyang 5 taong relasyon bago makilala si Elena. Pinabilis ang puso. May mali. Habang papalapit na siya, naging mas malinaw ang musika at pagtawa. Bukas ang pintuan, at ang eksena na nagbukas ay tulad ng isang suntok sa tiyan. Ang biyenan, sa mesa, ay kinain ang mga pinapanatili na naghanda si Elena ng sobrang pagsisikap, habang si Dima at Alice ay tumawa sa privacy ng silid. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dima, nagulat, habang si Alice, nang walang kaunting kahihiyan, ay ngumiti lamang. Noon ay dumating ang ama ni Elena sa eksena. Sa pamamagitan ng isang tuyong utos, inutusan niya ang lahat na manatili kung nasaan sila at nagsimulang i-record ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Napakahusay na materyal para sa proseso ng diborsyo. Inihayag niya ng malamig habang si Dima ay naging maputla. Ang bahay na ito ay kabilang sa aking anak na babae. Ito ang aming regalo sa kasal. Narito ka sa iligal. Sinubukan ng kanyang biyenan na magprotesta, ngunit ang ina ni Elena ay walang humpay, may isang bagay tulad ng personal na pag-aari. Ni ang bahay ni Elena o ang kanyang sasakyan ay ibinahaging pag-aari. Idinagdag ng ama na nagpapakita ng pag-record sa pag-unlad, mula ngayon, ikaw ay mga mananakop. At, sa pamamagitan ng paraan, ang mga kabute na iyong kinakain ay bumubuo ng pagnanakaw. Si Alice, desperado, sinubukan na bigyang katwiran ang kanyang sarili, ngunit walang pagtakas. Si Dima, nanginginig, sinubukan na makipag-usap kay Elena, ngunit tumawa lang siya, isang mapait, nagpapalaya sa pagtawa. Alam mo, Dima, ginawa mo ako ng isang pabor. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan ko ang aking sarili na sinusubukan kong maging perpektong asawa, na nakalagay sa iyong ina, ang iyong mga kasinungalingan. Ngayon ay libre ako. At ito ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Ang diborsyo ay nakakagulat na maayos. Si Dima, natatakot sa mga kahihinatnan, tinanggap ang lahat ng mga kondisyon ni Elena nang hindi pinag-uusapan. Ang mga larawan na kinunan ng kanyang ama ay hindi pa ginagamit sa korte, ngunit nagsilbi silang isang malakas na paalala. Alam niya na kung sila ay lumiwanag, masisira ang kanyang reputasyon. Ibinenta ni Elena ang apartment na ibinahagi niya sa kanyang dating asawa at bumili ng isang maliit na studio, ngunit ang kanyang sarili. Ang mga unang ilang buwan ay mahirap, ngunit sa bawat gabi nagising siya isa ay isang paalala na sa wakas ay muling nakontrol niya ang kanyang buhay. Ilang sandali, nagtaka si Elena kung paano siya naging bulag. Ngunit, sa paglipas ng mga buwan, ang sakit ay kumupas,
na nagbibigay daan sa isang malalim na pasasalamat sa pagpapalaya sa aking sarili mula sa pag-aasawa sa oras na iyon. Ang bahay ng bansa ay naging kanlungan niya. Inayos niya ang interior, itinapon ang lumang kama, isang simbolo ng mga gabi ng ipinataon na pag-iisa, at nagdala ng bago. Nagtanim ng higit pang mga bulaklak. Mga bulaklak at gulay, install ng isang greenhouse at, ng kaunti, binago ang piraso ng lupa sa isang lugar ng muling pagsilang. Tuwing katapusan ng linggo, ang mga magulang ay dumating upang tumulong sa mga gawain, at ang mga araw na iyon ng simpleng gawain, na puno ng mainit na pag-uusap at pagtawa, pinagsama ang mga sugat na naiwan ng nakaraan. Isang araw, halos isang taon pagkatapos ng diborsyo, habang siya at ang kanyang ama ay nag-aayos ng bakod, isang ingay sa gate ang nagambala sa kanila. Ito ay si Michael, ang 40 taong gulang na kapitbahay na bumili ng lupain sa tabi ng pintuan. Isang bahagyang nerbiyos na may hindi mapakali na mga kamay na nag-atubili bago magsalita. Elena Viktorovna, paumanhin na abalahin ka, ang aking lawnmower ay nasira at ang minahan ay talagang mataas. Posible bang humiram sa iyo? Babalik ko ito bukas. Siyempre, Mikhail Andreevich, ngumiti siya. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Sinuri lamang ito ni tatay noong nakaraang linggo. At mangyaring si Michael lamang. Ang lalaki ay namula, nag-ungol ng isang salamat. Si Viktor Stepanovich, na nanonood ng eksena mula sa sulok ng kanyang mata, ay hindi makakatulong ngunit ngumiti sa ilalim ng kanyang bigote. Pagkalipas ng 2 taon, pinag-uusapan ng buong pag-areglo ang tungkol sa balita. Si Elena Viktorovna ay magpapakasal kay Mikhail Andreevich. Ang seremonya ay magiging simple, ngunit puno ng kahulugan, gaganapin sa ngayon pinagsamang lupain, na pinangarap ng mag-asawa na magbago sa isang malaking hardin ng pamilya. Isang linggo bago ang petsa, nang dumating si Elena para sa pangwakas na paghahanda, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na naka-park sa gate. Ito ay si Natalia Denisovna, ang kanyang dating biyenan, binabalanse ang bigat ng isang katawan sa pagitan ng kanyang mga paa, na parang hindi niya alam kung mananatili o pupunta. Zdravstvуй, Lena. Nagsimula siya, hindi sigurado. Narinig kong ikakasal ka. Tumango si Elena, naghanda para sa isang komento ng asid o isang tinakpan na pintas. Ngunit kung ano ang sumunod sa kanya ay nagulat sa kanya. Nais kong humingi ng tawad, napalunok si Natalia Denisovna. Ako ay isang kakilakilabot na biyenan. Ipinagtanggol ko si Dima kung wala ako. Nagyelo si Elena. Sa lahat ng mga taong iyon, hindi pa ako nakarinig ng isang salita ng panghihinayang mula sa babaeng iyon. Nagpakasal siya muli, patuloy na Natalia, na may isang mapait na pagtawa. Na may isang alis. Tulad ko lang. Kinokontrol niya ang kanyang bawat hakbang, pinupuna ang lahat ng ginagawa niya, gumawa ng isang pag-aalsa tungkol sa anupaman. Umiling-iling siya. Ngayon nakikita ko ang aking muni sa kanya at nakakatakot ito. Nanatiling tahimik si Elena, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, iniwas ni Natalia ang kanyang mga kamay. Gusto ko lang malaman mo, karapat, dapat kang mas mahusay. At mula sa nakikita ko, natagpuan niya ito. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa sasakyan ni Mikhail na nakarating na. Pagkatapos ay gaganapin ni Natalia ang isang baso na garapon na may edad na may oras. Tandaan? Tanong mo pabalik. Itinago ko ito sa lahat ng oras na ito. Kinuha ni Elena ang palayok ng mga kabute at biglang tumawa. Alam mo, Natalia Denisovna, anya, ibinaba ang kanyang tinig na parang nagbabahagi ng isang lihim. Ang mga kabute na pinuri mo ng labis? Galing sila sa recipe ng aking ina. Kaya, sa totoo lang, pinupuri mo siya sa buong oras. Tumawa ang dating biyenan tunay sa kauna-unahang pagkakataon sa pagkakaroon ni Elena. Darating ba ang iyong ina sa seremonya? Siyempre. Si Mikhail ay naghahanda na ngayon ng maraming mga kabute para sa pagdiriwang. Pareho silang humiti at isang bagay na naging isang buhol sa pagitan nila ng maraming taon sa wakas ay nahulog. Ang kasal ni na Elena at Mikhail ay naging kaganapan ng taon sa pag-areglo. Ang mga sumali na bakuran ay pinalamutyan ng mga garland at bulaklak, mahaba ang mga talahanayan na nakaunat sa pagitan ng mga puno, at ang musika ay marahang bumulwak sa hangin.
Inutusan ni Irina Pavlovna ang isang hukbo ng mga katulong sa kusina, habang si Viktor Stepanovich at ang ama ni Mikhail ay nagtayo ng sahig ng sayaw. Dumating si Natalia Denisovna na may isang nagpapataw na three-tiered cake at walang katiyakan sa pasukan. Si Irina, nang makita siya, nag-atubili ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay lumapit, tinukoy. Natasha, ikaw ba ang gumawa ng cake na ito? Sinuri ang obra maestra ng marzipan na may paghanga. Hindi ka paniwala. Hindi ko makukuha ang cream na makinis. Turuan mo ako mamaya. Si Natalia, malinaw na nag-flatter, tumango, ang kanyang mga pisngi ay nag-flush ng may pagmamalaki. Habang nagsimula ang mga sayaw, napansin ni Elena ang kanyang ama na bumubulong ng isang bagay sa tainga ni Mikhail na tumango ng seryoso. Pagkatapos, itinaas ni Viktor Stepanovich ang kanyang baso na umaakit sa atensyon ng mga panauhin. Nais kong toast ang aking anak na babae at ang taong pinili niya. Ang kanyang tinig ay sumigaw, matatag. 3 taon na ang nakalilipas, kumuha ako ng ilang mga larawan na nakatulong kay Elena na maunawaan na mas nararapat siya. Ngayon, kinukuha ko ang iba. Ipinakita niya ang kanyang cellphone, kung saan lumitaw ang mga kamakailang mga imahe ng mag-asawa, nagliliwanag. Upang hindi nila kalimutan, natagpuan nila na ihigit pa sa bawat isa. Sumabog ang palakpakan, at si Elena, na nakasandal sa balikat ng kanyang asawa, nakaramdam ng luha ng kaligayahan na nasusunog sa kanyang mga mata. Nang maglaon, nang umalis ang karamihan sa mga panauhin at ang mga nanatili ay tumutulong upang mangolekta ng mga labi ng partido, natagpuan niya ang kanyang ama na nakaupo sa beranda, na may isang baso ng alak sa kanyang mga kamay. Salamat, tatay, bulong niya, nakaupo sa tabi niya. Bakit, Dokka? Tanong niya, nagulat. Para sa mga salitang sinabi mo sa silid ng araw na iyon. Binago nila ang lahat. Ngumiti si Viktor Stepanovich, hinila siya sa isang yakap. Alam mo, Lena, kung minsan ang buhay ay nangangailangan lamang ng isang mahusay na anggulo sa tamang oras. Inilagay niya ang kanyang mata, mapaglarong. Kahit na ang pinakamasakit na mga alaala, na may oras, ay naging mga aralin o ang simula ng isang masayang pagtatapos. Ang mga anino ng gabi ay nahulog sa pag-areglo, ang mga ilaw ng porch na flickered, at malambot na musika ay nagmula pa rin sa mga nagsasalita. Pinanood ni Elena ang kanyang asawa, na ngayon ay nakikibahagi sa isang buhay na pakikipag-usap sa kanyang ina at Natalia Denisovna, at alam na tama ang kanyang ama. Minsan, kailangan mo lamang on ang pahina, hindi upang mabura ang nakaraan, ngunit buong tapang na sumulat ng isang bagong kabanata. Isang mas maligaya.